Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong 33 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat po ng mga tumatangkilik at nakikinig sa mga programa po natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Today is another day for us para magsama-sama at matuto sa mga iba't ibang mga programa at impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Siyempre kayo po ay nakikinig sa Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at ng gobyerno. And of course, every Thursday, lagi nating sinisigaw at pinagmamalaki, basta Huwebes, SSS. Sa mga ngayon lang nakapanood o nakapakinig ng ating programa, every Thursday afternoon, ako po ang inyong magiging lingkod para sa Social Security System, inyong barkada, de ustedes servidor, Nap Rabanal, Disecan. Ako po ang Senior Communications Analyst ng SSS Mindanao West Division. At ako ay nagpapasalamat unang-una sa lahat sa pagkakataong ito. Pinasasalamatan natin ang Panginoon na binigyan po tayo ng panibagong pagkakataon, another breath of life when we woke up this morning, to thank Him, to praise Him, to be a reflection of what a good Christian is. At ako ay nagpapasalamat. Narito naman po ulit tayo sa stasyon. Hawak-hawak, kaharap natin ang mikropono para, in my case, banggitin at paalam sa inyo ang mga mabuting balita ng SSS. At ganon din pasalamatan at ipakita natin that we have a living God. Doon pa lang tayo ay nagpapasalamat at binabati natin. Happy 57th anniversary, 1116 DXAS. Kung kayo po ay nagtataka, kung kailan po ito, ay kahapon lang. Ayun. Alegre ba kita? Siyempre, no? Dahil for every time that we celebrate an added year in our life, ibig sabihin po tayo ay nabiyayaan. Tayo po ay binigyan ng bagong pagkakataon ng ating Panginoon. Whether we have our own ministry or not, whether we are doing good works through sharing of the gospel or preaching or other stuff, no? Pagpasalamatan po natin ang Panginoon sa mga binibigay niyang pagkakataon na tayo ay nagigising tuwing umaga at doon, no, through our faculties, no, we are able to we are able to depict, no, yung isang buhay Kristiyano. Okay? But of course, I'm not here to preach, no? I'm not here. Sometimes taligas el tiempo ansina. Ha? Hindi nawawala sa akin, hindi nawawala, no? Kay syempre, una sa lahat, solo flight lang kita, no? Malisod na monologue, kabartari lang kita solo-solo, no? Kaya minsan kailangan nating baguhin ng konti yung hindi naman yung tenor, pero yung tono, yung nung kan natin para naman magising tayo kasi sa mga oras from 1 to 3 in the afternoon makadurmi gatse. Pense lang o sino kitang kwento aki kabar si Kuya Meng tali lang ali na keyboard ali durmis sineto po ni kape, di ba? Man dukan sina so kaya minsan maghalaga yung meron tayong playlist. Playlist niya. Todo dia buta, no? Kaya may todo dia play, basta recorded. Yan, nandiyan na lahat, no? But in any case, babatiin ko po lahat po ng mga kaibigan, mga kasamahan po natin sa Social Security System at sa lahat po ng mga
kasamahan din po natin sa gobyerno, no? At alam ko na inanunsyo na, alam nyo na rin po na for majority of the government offices, they will not be reporting for duty tomorrow, 'di ba? Because it was declared holiday. Pero malaking saludo ang ibinibigay po natin doon po sa mga kasamahan natin sa industriya, lalong-lalo na sa media, na presa. Donde maskin habla holiday, tiempo de guerra, tiempo de COVID, kasama, Paskwa, celebration de Año Nuevo, tali sila, no? Tali sila para ayuda na pwede lleva con el de ustedes mga sala, de ustedes mga kwarto, na opisina, LDE lang mga programa, no? Dito rin ba, Kuya Ming, no? Chene, syempre trabaho mañana, yaman na pakat accord okay kami yaman na pa to accord pero of course yun na nga, iba-iba kasi, no? So some of us are going to our provinces, going home. Some of us are going to the cemeteries to clean, no, the gravestones, no? And some are going to parties, di ba? Sina Halloween party daw, di ba? Pero tandaan nyo, ang iba dyan, ito na, hindi ako nagmamalinis, di ba? If you go deeper and deeper and deeper, no, may mga practices po na, kung tawagin natin, yung mga pagan practices na, sige, we'll just take it as a subject, no, pero hindi natin sila i-celebrate, no? Something like that, no? Para din yan nung ako ay nag-aaral sa isang Catholic school. Of course, saludong-saludo po ako doon sa mga paaralan kasi grabe yung pagturo sa akin ng disiplina. Pero may mga itinuturo po kasi doon na hindi ko naman pwede sabihin salungat na or sabihin natin na hindi sang-ayon, no, doon sa ating paniniwala, no? Kaya sabi ni Mama, Noy, yung pinakita mo, yung pag sa sign of the cross, 'di ba? Yung mga sacraments, yung mga ganyan. We will respect that, no? Hindi natin binabastos yung mga ibang religion. Pero sabi nga niya, you just take it as a subject kasi alimangat kita ta sa kadyatong grado, di ba? Memorize mo lang yan. Pero yun, babalikan ko lang na when speaking of the thing this thing called Halloween, I suggest, ako hindi ako expert sa subject, no, but I know these are pagan practices, but if you take it siguro as a part of na magkaroon lang ng konting knowledge about it, you consult it with your pastors, the preachers, o ano, para ma-enlighten po tayo, no? But again, sabi ko nga, hindi tayo magpipreach dito, ipagpapatuloy natin yung topic natin last week. Yan, ini-squeeze in ko lang, di ba? Lagi naman tayo ganyan, no? Pag nag-uusap tayo dito sa Ahensya de Konsensya, sa SSS, meron ako palaging pabaon na hindi naman talaga tungkol sa SSS. Pero sometimes later on, ay, pasok yan. Mga syudadanos sa Zamboanga, buenas tardes, kumodos todo. Ojalá, volve kita lego tarde, hindi ulan-ulan. Ese bakat alas 5, liga kat ese ora. Amo pala to puncho na dito yung motor, amo pala to man time out, amo pa el ulan taliti, kosa talya. Kosa kita pwede abla. No? Pero sige lang, volve naman to, muha. Banya lang na kasa. Okay? Sa mga igsuon nako diha, mga amigo-amiga pod, mga silingan sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Mayong hapon sa inyong tanan. Maminaw sa mo, kung di mo kasabot sa atong istorya karon, posible kay advance na, kay part 2 na ni sa ato ang topic about the disability benefit. Last week we talked about this when we consolidate about the consolidated guidelines so that we will understand better, no, unsa ni siyang disability benefit sa SSS, mga tayo manghud nako na mga tayo manghud ko doon mga bye-bye doon na mga basilan holoban tawi-tawi, bayang kamo school, yang kamo office, bayang kamo pakapakaay man kamo, magsarang sukol kanyo, yang kamo nagdudungog 1116 DXAS. Manjari sab yaon dumog ka mo live, manjari sab ka mo mag-replay, o manjari sab ka mo mari dia sa muangan, mari ka mo office, station, yari na kami PIDCO billing veteran, saya imbiday kanila todo, andaki, kaso lang next year, para 58th anniversary, kay ara, ya akabaya el di among kumida, chine pa beke da, poko,
Chenepa? Chenepa. O ito ito, bago tayo mag-topic. First time. Ako, honest talaga ako First time katyo, pwede anda na un okasyon, selebrasyon, kumihan, donde pensaba katyo, catered. Akal ka, di ba nasang catered? Talamangan sila, Clint Catering. Boss Clint, ang sarap talaga. Yung totoo lang, wala akong masabi, pati yung kasama ko, nasarapan po talaga sa pagkain, sa handa, no? Kasi una talaga, akala ko talaga catered, no? Although pwede mo sabing catered because yung verb niya, you cater it, but the term is like you had it cooked, prepared by a catering service, 'di ba? Pero actually saludo. Actually, 'di ba sabi alam naman niya yung iba katulad ko nag-intermittent fasting, no? I do not take breakfast, no? I skip it. And takomeo mucho lunch. Or sometimes I skip lunch then dinner diretso. Mucho ta kome. Yang round 2 pagani yo. Yang round malabundok na yung aking pagkain. Pero that's more on proteins, no? Okay? So tip 'yan para sa mga gustong pumayat, gustong maging healthy. Okay, hindi ako nag-aalsa ng aking sariling bangko, but as a part of the growth na meron po tayo in this journey of having an intermittent fasting diet, so to speak, no? Take more proteins, no? Vegetables, water, iwasan nyo po yung carbs. Although ako, guilty ako, minsan talamasi kita, cheat day. Cheat day na kumida, Huwag nyong ibahin yan. Nasa 10 commandments yung bawal yan. Okay? So, pagpatuloy natin, itong topic natin, so, inimbitahan namin din po kayo, kung kayo po ay may mga katanungan, may mga question, whether about SSS or anything that I have said, anything na gusto nyo pong i-shout out, i-greet, pwede nyo padala sa 0916-2966625 o kaya naman sa 0998-844-1410. Paki-like, paki-follow na rin po at i-share yung mga content natin po dito sa 1116 DXAS Facebook page dahil right now, hindi lang po to live sa air at sa FM band, kundi pati na rin po sa Facebook. Okay? And of course, meron po tayong SSS information and announcement na Facebook account that I personally administer para po sa mga activities natin under the SSS Mindanao West Division. And of course, meron tayong Philippine Social Security System, the official Facebook account of the SSS. And if you'd like to check all our social security all our social media accounts or pages, no, or channels, type nyo lang po ang ating official branding na My SSS PH. Okay? Klaro ba? Klaro. So una sa lahat, let's show, or kung hindi man po kayo nanonood sa Facebook, just imagine, no, that last week on a Friday, the SSS Zamboanga branch was invited by the DSWD in their program to bring our SSS e-wheels, no? Na kung saan yung mga 4-piece beneficiaries, okay, ay naroroon sa Santa Maria Covered Court and they do their stuff. Sige, basta sa amin, you invited us, pupunta po kami, we will bring our services so that all the members, all other clients can be served, can be assisted by the SSS. Whether it is with regards to your data change request, whether it is about annual confirmation of pensioner, securing of an SS number, filing of salary loan, filing of pension loan, whether you'd like to enroll your disbursement account, or kung ano man yan na digital or electronic na transaction, yan ay itinutulong ng SSS. We extend that, we bring that to this kind of activities. More than 300 po. Ito half day pa lang. More than 300 ya kami sirbi. Nos tamira pa kanyo sila itsura ali Unhente pa lang si Sinta Ali, sir, na ako'y pangutana, sir, kaya ba sabi ni SSS? Yun, isang tanong pa lang yun. Aalamin namin. Tapos syempre may follow up yan. Pwede ba yung man loan? Sagot ito, yes, no. Sir, pakimodo man loan. 3 na. 'Di ba? Sir, ko sa padebe ase, 4 na. So imagine isang tao may mga 4 hanggang 5 mga katanungan. So multiply that by the number of the individuals you see in our screen.
So, half day pa lang yan kasi 300 transactions, no? And we are happy because Noy man langaw, no? Noy man langaw. Kaya this year, mabenta si SSS, ha? At naging successful siya because hindi nagloko yung ating online services, aton internet connection. Tanloko lang man si aki man na studio or alya man na di atong kasa tanhina, di ba Kuya Meng? Pero no aklo hindi man gato daw. Lo, okay man yung signal ki, pero si akal apurahan niya to, chene webinar, no? Chene to taprigunta check ya dito. Hala, ara pala man si tanhinay, no? Or tahuga to Mobile Legend. lag, di ba? Minsan nakakagulat, no? Yung kung kailan mo kailangan na dapat uninterrupted yung serbisyo, saka pa siya nagloloko. Pero of course, there are reasons for that, like malakas yung ang ulan, 'di ba? El bagyo, ansina, or tatupa el disuyo wiring ansina. So, wag nang natin i-stress out ang sarili po natin. Okay? So, without much further ado, yan po yung isa siguro activity natin na last Friday. At ang isa pa, hindi pa ako nakakuha ng masyadong maraming litrato dahil I was invited by the Philippine Information Agency, particularly ang host natin na si Miss Myra Cel. Akala ulihin ang imbiyayo, si Myra Cel Espinosa. Kasamahan natin yan nung ako po ay may mga programs pa sa kabilang stasyon, sa eMedia. She was there starting her career, no? And I was able to help her to some of her endeavors, at nung lumipat na siya sa PIA, sumusuporta po talaga sa SSS, yung PIA na yan. And Miss Myra, siguro mga nakalimang kapihan na po kami, kapihan with PIA diyan po sa SM Minpro City Mall. So ito, kanya say akabayase, na yung pwede dali mo yung cellphone para during the kanag. But again, you can check their official Facebook account para man view el mga interviews di aton, no? Este interviews once a week. So prior kumigo yan una el Security and Exchange Commission, and I forgot the other government offices, no? So ang pinag-usapan natin diyan is about the pension reform program and about the My SSS card. So maraming salamat po Miss Myra Cel Espinosa and PIA. So going to our topic about the disability, yung consolidated guidelines on the Social Security Disability Program. So shortcut na lang, pinag-usapan natin yung mga terminologies, yung about dalawang klase, the partial permanent at saka yung partial total disability. Pinag-usapan natin yung physical examination and interview. Pinag-usapan natin kung sinong magiging qualified. Pinag-usapan din natin kung ano ang gagawin, paano makapag-file, no, or yung filing of the disability claim. Pinag-usapan din natin yung case na ang isang member na pwedeng mag-file ng disability tapos magre-retire na rin. Okay, napag-usapan natin yan. Napag-usapan din natin about possible overlapping of the medical benefits, like may sickness na, may disability pa, whether they are related or not, ano yung treatment dito. Okay? And if you're watching with us sa Facebook, you can also switch tabs or create another window. Punta ko sa Philippine Social Security System. Meron po kaming infomercial about the disability benefit. May voice over yan. Meron din kayo pwedeng basahin. At least, you'd be able to grasp what we're talking about here, no? Then napag-usapan nga din natin yung mga waiting period, no? Kasi syempre, si eto, enfermedad, kabar makatapon hindi kami man dakuti ko andan na opisina para man file o man ng check up kami, di ba? So there's a waiting period na allowed naman sa SSS. Yung mga ganyan, no? So marami-rami rin tayong napag-usapan at ipagpatuloy natin yan. At kung hindi naman natin tumatapos, next week ito uli, no? Ito sinasabi ko po kasi na medyo mahaba ito kasi nga maraming guidelines about the disability benefit at itong inilabas naming pinakahuli consolidated all of those guidelines. Por eso, largo le. Okay? Saan na ba tayo? Ito na siguro tayo. Yung napag-usapan din nga natin itong tinatawag na deemed paid contribution, 'di ba? Yung ang isang member na tumatanggap na ng
disability benefit, tapos hindi nakapaghulog, kino-consider ni SSS na may contribution na siya, no? Kasi logic dictates, paano siya makaka-contribute? Disabled siya, di ba? Parang ganon. Gusto niya yan, pero paano yon? So the SSS takes it into consideration na may contribution siya during that period na siya ay tumatanggap ng disability benefit. Okay? Now, meron tayong case about the effect. Ito ang continuation natin. The effect of continuing or resumption of employment, self-employment, or overseas employment or recovery from disability. 'Di ba? In passing nabanggit ko 'yan, 'di ba? Last time na yung case na lifetime na yung pension mo, total disability, na comatose ka or hindi gumagana yung iyong eyesight, both of them, tapos naka-recover ka, no? Mahihinto yung iyong pension because that recovery may help you find a job or earn an income, no? Ganun yung idea niya kasi nga 'di ba, inuulitin natin, income loss replacement yung ayuda na binibigay ni SSS. So ito, ano yung effect kapag napagpatuloy yung iyong employment, self-employment, pagiging overseas na o naka-recover po kayo sa inyong disability while receiving the disability benefit. Okay? Case number 1, para po ito sa mga partial permanent disability or partial total disability pensioner. Ang condition, may mga condition to, okay? PPD pensioner who is continuously employed, self-employed, an OFW, has resumed gainful occupation or has recovered from disability. Ang effect niyan, pensioner shall continue to receive their monthly pension. Okay? Partial yun ha, pag partial. So, during that time na binibigyan siya ng partial disability, pag naka-recover siya, ipagpapatuloy niya yan. Kasi may period lang yun, like 18 months, no? 36 months, so ibibigay niya sa kanya. Pero, PTD or total disability pensioners who has resumed employment, self-employment, or overseas employment or has recovered from disability, ito magiging epekto. Pension shall be suspended from the date of resumption or recovery. Okay? Naka-recover ka na eh. The reason bibigyan ka ng ayuda, ng benefits, dahil nga may illness ka na kung saan you are not able to earn anything financially. Walang income loss replacement ngayon, kaya sususpend na natin. Okay? May tinatanggap ka ng income outside, that's why SSS will suspend or will stop your benefit or pension. Next, SS membership and contribution records of the member shall be reinstated for continuing mandatory or voluntary coverage. And members shall be granted future benefits subject to qualifying conditions. Okay? Ito naman, ibang condition. Total disability pensioner employed, pwede trabaha in a Philippine government instrumentality agency and has not recovered from disability. So what if ito total disability pensioner pwede kontigo sa katrabahato na un gobyerno party na ipatuman recover causal effect. Pensioners shall continue to receive their monthly pension. Okay? What if the total disability pensioner was overpaid, sobra-sobra kami paga, due to the resumption of employment, self-employment or overseas employment, or recovery from disability. Anong effect nito? Pension overpayment shall be recovered based on existing SSS policies and procedure. By recovery, ibig sabihin, babalik sa SSS, no? Kasi yung period na yun, hindi ka dapat tatanggap, hindi ka qualified. So, isa sa uli lang, ipaparecover ng SSS. Na? Kung paano yan is a different
story, sa different procedure. Okay? Now, paano itong mga members granted with lump sum? Lump sum ang naibigay sa kanila na total disability benefit. Okay? Dalawa po. Condition, check natin, may condition, yung membership status, treatment of previous contribution, at saka anong benefit entitlement. Okay? Sa condition na resumption of employment is not earlier than 1 year from date of disability, whether or not the member has recovered from that permanent total disability, ang membership status niya member shall be subject to new compulsory coverage and considered a new member with a new SS number. So, pakukuhain siya ng bagong SS number. Okay? The treatment is all previous contributions used as basis in the computation of the member's lump sum shall no longer be considered in the new membership. We will treat it as a different account already. Bagong SS number, bagong simula. Okay? Tapos, itong mga benefit entitlement, member shall not be granted any benefit for the same disability covered by the lump sum total disability benefit from the previous membership. Okay? Ito yung mga cases na naka-recover. Naka-recover siya. So, lump sum ang binigay. Pwede un golpe sa katodo. So, we will treat that. Sige, nakuha mo na yan. Gagawa ka ngayon ng panibagong account. Kuha ka ng SS number. Simulan mo uling contribution nyo. Kasi we will treat, it's a finished story na. Now, we'll extend this a little. What if the condition is resumption of employment is within 1 year from date of disability, whether or not the member has recovered? Okay? Member shall retain membership. Okay, kaya here, hindi ka na pakukunin ng panibago. All previous contribution used as basis in the computation of the member's lump sum, PTD, okay, total disability, shall also be retained. And patungkol sa benefit retirement, member shall not be granted any disability benefit for the same illness covered by the lump sum PTD benefit unless it is re-evaluated and changed to a lump sum PPD. Anyway, ito ay mga extreme cases or kung sakali man na medyo complicated, no? Ini-explain naman ito, no, ng maayos sa ating mga pensioners. Okay? So, ang oras natin is 2 o'clock in the afternoon. Ipagpatuloy po natin ang ating usap-usapan. Pagkatapos lang ng ilang paalala, magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Isang mahalagang paalala para sa mga household employer. Alinsunod sa Batas Kasambahay at Social Security Act of 2018, legal na obligasyon ng isang responsableng household employer na mag-register sa SSS, mag-report at mag-remit ng tamang kontribusyon ng kanilang kasambahay. Sa SSS, secured ang kanilang future. Bukod sa 7 regular Social Security benefits, may dagdag benepisyo pang matatanggap mula sa employees' compensation. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Iparehistro na ang inyong kasambahay. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Nagagamot ba ang HIV? Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. Hey! 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. At nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, syempre kasama niyo pa rin ang Social Security System o SSS. Iyo, syempre dos sa servidor, dos sa barkada, Nap Rabanal II. Kailangan mag-emphasize tayo doon. Pangalan natin yan. Ginaya natin kay Papa. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Syempre, ito trivia. Alam nyo ba na ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yan. O, bago lang, di ba? Nagpa-exam na naman tayo dyan, di ba? Bago lang. Rato naman pasa. Basta estudya. Pero si Malisod, pasa lang siya syempre. Kay tablangan isa sila, si Akalian, anad-anad ya to, Diyan sa Akal, knowledge, stock knowledge. Taliya ba, no? Hindi ta perde. So before we had a break, no? We continued our topic from last week about the disability benefit, the consolidated guidelines on it. And we discussed earlier about the case-to-case basis, no? For disability pensioners or disability benefit beneficiaries na nag-resume ng employment, di ba? Yung mga ganyan. And we're here to continue, no? We will be able to finish this, but we can also continue next week about the other stuff, no? Hindi ko po to, gaya ng sinabi ko last week, hindi po ito ang aking forte. Hindi po to itong specialization ko. Pero may idea tayo, generally speaking. Okay? So, napag-usapan na nga natin yung, tawag dito, yung effect of continuing or resumption of employment.
self-employment or overseas employment or recovery from disability, no? Yung case niya kung magiging bago bang account, mapagpatuloy ba ang benepisyo? Ayan. Now, pag-usapan ngayon natin, yun ay napagpatuloy. What if yadispidi, namatay, pumanaw po ang isang disability pensioner? Okay? Number 1. Ayan, bilang lumakas. Check natin ang kodigo kay baka salta. Kadigal otro. Salta baka 3, 5, 6, 4. Yung mismo yung buhuyong. Number 1, upon the death of a disability pensioner, their primary beneficiaries as of the date of death. As of the date of death, Genesis sila mga beneficiaries at the date of death shall be entitled to receive the monthly pension subject to existing guidelines on death benefits. This policy shall apply to all deceased pensioners regardless of the date of death. Okay? Yan yung standing na rule, no? Now, number 2. Paano pag ang isang permanent total disability pensioner whose monthly pension was suspended or canceled due to non-compliance with ACOP? 'Di ba? Alam niyo yun, yung ACOP, Annual Confirmation of Pension, dapat po kada taon, isang beses during your birth month, you submit it, you comply it to the SSS para continuous ang pagtanggap. Pirime si kita tang kwento ki. We squeeze in, we squeeze. Di ba? Pinag-usapan natin yan. Paano pag ito ang case na yung isang pensioner na hindi nakapag-comply sa ACOP, matagal na siya nakakomply, or hindi nakakomply, dumating na yung mga, lumagpas na yung mga buwan na walang nakukuha pension dahil hindi nga naaprubahan yung kanyang, hindi siya na-comply yung ACOP. Siya ay namatay prior to the required compliance, no? Ang mangyayari dito, shall be considered entitled to the pension benefit from the date of suspension or cancellation of pension until the date of death of the pensioner, subject further to the following conditions. Okay. Chances are makukuha pala, no, yung from the time na kung kailan na suspend, kasi from that time na na-suspend, walang mga pension na pumapasok, no? Tapos siya ay namatay pagdating dito. So ano ang titingnan natin ngayon diyan? Una sa lahat, the pensioner was not re-employed or became self-employed again based on SSS contribution records. Number 2, the disability was permanent and total as evidenced by any of the following. First, complete loss of sight in both eyes, loss of 2 limbs at or above the ankle or wrist, permanent and complete paralysis of 2 limbs. Fourth, brain injury resulting in incurable imbecility or insanity. And finally, other conditions determined by the SSS as permanent and total. Okay? Letter C, the accrued pension benefit shall be paid to the legal heirs of the deceased pensioner, and for presumptive death cases. Okay, yung kaklaruhin natin yung una. So kung saan nahinto, hindi nakukuha, lahat pala yun ay may bibigay doon sa kanya mga beneficiary, no? But there are cases of presumptive death, no? Presumptive death cases, yun yung example, presumptive death. Iyo ay estaba na trabaho, ya bolbe yung kanat na kasa, pero antes siya bolbe, mahalo ka tel tiyempo. Yaabla ka nato na opisina, huwag ka munang umuwi, masama ang panahon. Diba? So, ang gagawin ko, kiri ka tiyo bolbe, kiri ka tiyo komelumi. Lumi gayot. Pinilit kong umuwi. Ang dilim, masama ang panahon, tapos hindi pala ako nakauwi.
Hinanap ako ng aking pamilya, hinanap ako ng office mate ko, hinanap ako ng DXAS, hinanap ako ng ibang media kaya man interview sila kumigo. Hindi ako natagpuan. For how many years? 2 years, 4 years, no sign of Naprabanal. Hindi alam kung ako ay buhay o namatay. Hindi alam kung ako ay tumakas ng babae ba, nagkaroon ng pamilya, nakidnap ba, muchos cases, ha? So, posible ngayon, dahil during that time, hindi ako nagpakita, 24 hours, 48 hours, 72 hours, report ako kumigo na police, and I got signs of life, I may be presumed dead. Yun yung tinutukoy dyan, ha? Presumptive death. Or, el pinaka-pamilyar, no? Example dito is yung mga seaman, or akal na mga mar, Chenetipon, Ansina, na may kanila mira. So tapensa ng pamilya ay muria si uncle, mira si kuya, no? Pero ang hindi nila alam napadpad sa ibang isla o kaya naman ay nahuli ng mga pirata, mga Somalian, 'di ba? Example lang man, no? Pero buhay sila. Pero akala natin ang pagkaintindi natin yung pagkatanggap natin ay patay na, no? Because of some circumstances, no? Ito yung ibig sabihin ng presumptive death cases, no? Entitlement to the accrued pension benefit shall cover the period from the pensioner's disappearance. Klaro el palabre usa, disappearance, kasi hindi agad death ang tinutukoy dito. Yung inassume natin nawala siya nung simula ng pagkataon na yun, ng panahon na yun, baka patay ka na, no? Baka ay hindi ka na makakabalik para tumanggap ng pensyon o ng kung ano man. During that disappearance up to the final declaration of presumptive death. Lumabas na talaga sa korte. Okay? Kasi tangkwanse, no? Tachini kasi record. Hindi lang si basta-basta taabla kita. Uy, si Mio Primo ba? Tarde to kay Mira. Muerto ka akel, no? At ang nasumya kita, muerto. Pero hindi ganon, ha? De papel lang siyempre ha? At asesigi ng mga legal proseso. Hindi tayo basta-basta tan-declare. PD2 police report, ha? Manada se. Okay? So yun. Now, the prescriptive period for filing of disability benefit claims. Okay. Number 1, for initial claims. Applications for initial disability benefits shall be filed within 10 years from the date of occurrence of disability. Largo kat sa tiyempo. 10 anyo. Just diya ganit ta konsumya to, kabentar da legal sweldo, mga 10 anyo. Bottom line, pinapatawa ko lang kayo, bottom line, para diyan sa maternity. Yung iba, para, nebo pala yung pari, care day man file maternity, masitan lisod. Abla nga niyo, ma'am, manda na ito mama dito yung bata. No, kuidaan ko na si dito iho ali. Sir, kayo sita intende kami. Pero kilala si Chene ko sa contigo pasa no matamen, no? Like manlandog to o kosa man. Kuidaan el bata. Why? Chene pa to 10 anyo para man file ko nese. Nese kami abla 10 dia after giving birth, you file. Igual lang tamen sa akin na disability. 10 anyos no? Okay? Ibarasan nyo, hindi tang broma. Chene tapari, tanda dahil tapidi ayuda. Although online naman siya, pero sa akin naman sabi ko, kuan naman, kuidaan na ito kay, di ba, inso siya pa no? Manada ba ko sa nisita bata? Mama no? Ganon din yung mga napag-iwanan ng kanilang mahal sa buhay, no? Siya kat case, like last 2 weeks ago lang, no? Namatay yung kanyang, hindi ako sure kung tatay ba o asawa. The following detalya, tapi di ayuda na SSS, no? Ableo, ma'am, for the number of cases na pwede receive ansina, useless, isa abla ka klaro don't take me for kwan na nega kita, tabla ka useless yo tan explain kosa debe ase, because hindi to pwede kumigo embonamente. You are still stressed of the things that's happening on the sakasen, kosa sa dokumento, on the sa kumida, on the enchera, diba? Ang sinabase, takore sa to na kabesa. Sabi ko, ma'am, maraming beses na nangyari ito. After 1 month, tabi raw kumigo, sir, kung sa bakil kita man file, namira to.
repeat nila yung ulit. Por eso, that every time may pupunta sa akin yung sila, "Cuando ya muri?" Tabla sila, "Ante ayer sir, last week sabi ko, ma'am, numaanay. Bira to kumigo after 1 month, 2 months. Or si relax siya to, ya pwede to paga, ya pwede to buska on the enchera. Kanya to, at peace siya to, tanggap mo na yung mga balik ka rito. Kaysa yung hindi ka pa palta pa durmida, malisod, no? So, ito 10 years disability claims, okay? Initial premier filing de ese un illness. Subsequent claims, ibang usapan. Yung mag-submit ka for adjustment or re-adjudication. Letter A, all claims for adjustment or re-adjudication of previously settled claims shall be filed within 1 year from the date of initial settlement. Ibig sabihin, nakapag-file ka na, naaprubahan ka na, tapos ikaw pala, nang nalaman mo na kapag may minor child o minor children ka, pasok pa yun sa pension. According to, chinigan yung minor kibertose, no? Example lang naman, mando sa entra para aumenta din yung pension. Ito ang tinatawag na adjustment or re-adjudication. You have 1 year to do that. Ha? Once nabayaran na kayo, nasimulan na yung pagtanggap nyo, naaprubahan na yung initial na benefit ng disability, yung request nyo for adjustment or re-adjudication 1 year. Okay? Letter B, the 1 year prescriptive period shall not apply to the following cases. Ito. First, claims for adjustment due to reasons not attributed to the member or claimant such as unposted contributions or additional credited years of service, inadvertent exclusion of dependent or errors in encoding date of birth in the benefit computation, incorrect contingency date used in the benefit computation, or analogous cases as may be determined by the SSS. Or bottom line, tiene mga kaso na hindi kulpa dakel miyembro ya tan file, ha? Posible kanaton na SS kanamo na SS yang kere man kami bolbe, kere man merienda, tant encode mali. Kulpa di amon. Pwede to si ase, ha? Claims for re-adjudication due to shall not apply, ha? Change of representative pay of member or dependent, emancipation or death of dependents, resumption of monthly pension previously suspended or canceled due to non-compliance with ACOP program or analogous cases may be determined by the SSS. Itong yung mga 1 year period dito, okay na, the 1 year prescriptive period shall not apply to this, no? Okay? Number 3, claims with SSC petition or the Social Security Commission na mga petition. So bakit ba ito nakakaroon ng mga petition? Minsan kasi nag-file ang member doon sa side ng SSS. Ang SSS at SEC hindi magkapareho, ha. Sa side ng SSS, nung in-evaluate namin, sabi na, hindi yung qualified. Hindi pwede to. Kayo po, kung hindi kayo sang-ayon, you can elevate that to the SSC, the Social Security Commission. Okay? So, with regards to the prescriptive filing, pag meron pa kayong claims na with SSC petition, nag-petition po kayo, petition with SSC concerning disability benefit claims shall be filed within 10 years from the date of settlement or denial. Okay? Ano ibig sabihin nun? Nag-apply ako ngayon, kinabukasan, sabihin lang natin kinabukasan, dininay. Tapos sabi ko, pwede yan. Kasi si ganito nga, yadali sila, di ba? Yan elevate yun na SSC. So from that time yan dinay kumigo, okay? Or date of yan settle, filing, 10 years allowed. Kaya takore pa se, chinese ko sa takore pa ali. Okay? And this one, technical lang pero basahin na lang natin about the repealing cause, no? The following are hereby repealed upon effectivity of this circular. Okay? Ito yung mga previous kasi, no, na outdated na or hindi na timely or hindi na in line, no, sa bagong policy natin. Apat ito, circular number 2022-039 or the online filing of Social Security Disability Claim application through the MyS portal
dated December 27, 2022. Circular number 3P, 10-year prescriptive period for final disability claim, effective January 2002, dated December 3. Mga circular lang po ito. Circular number 28-T, requirements and procedure for claiming disability benefits. At letter D, policies related to SS disability benefit issued under the following circular. Circular number 2022-013, circular number 23P, or yung 10-year prescriptive period, at circular number 31V. Okay? So, dahil mayroon na tong bago, hindi na, nirepeal po ito, ha? And finally, yung effectivity clause nito, this circular, na ito pinag-usapan natin, shall take effect 15 days after its publication in a newspaper or general circulation, and the registration and filing of 3 copies of the published circular with the Office of the National Administrative Register. Okay? October 6, 2025 po ito, napirmahan ng ating PCEO Robert Joseph Montes de Claro. Okay? So, basically, that's it, no? That's it. At sa mga susunod na mga episode natin, no? Pag-uusapan din natin some of the documentary requirement, no? Ito kasi mangyayari, libro natin 'yan. Kaya nasabi man kita, hindi man kita memorize todo. 'Di ba nabanggit natin last week yung manual, no? Manual, no, ng kanilang na ginagamit ng mga physicians. So, 'yun po pag case to case basis ng mga percentages ng illness, no? Meron naman ito dito mga documentary requirement kung syempre si Cheneto dolor na abla kita na corazon, hindi kami pwede x-ray dal dito PS. Sinakel, may particular document, ECG ba, di ba, yung mga ganyan, or basta ganon. So next week or the weeks to come, i-squeeze in natin ito, no? Kasi hindi naman na ito ay ganon ka importante na pag-usapan kasi medyo technical siya. But again, ang mas mahalaga dito is maintindihan nyo yung consolidated guidelines na merong bago ngayon, ha, sa Social Security Disability Benefit program po natin. Okay? So again, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig po sa ating programa. Sa mga kasamahan natin dyan, sa mga bahay-bahay, opisina o mga sasakyan nila na nakikinig po sa 1116 DXS. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa ating magigiting na Radio Tech. Sabi nga ni Pastor Eman, yung isa, yung veterano. Yung isa, yung gwapo. Pero pwede naman pagbaliktarin o pagsabayin. Di ba? So, Kuya Meng, gracias contigo. Kuya Fons, Talia, kwento-kwento kun Pastor Eman. At sa lahat ng bumubuo na 1116 DXAS, kay Ma'am Dang, kay Boss Robin, kay Boss Clint, kay Ma'am Sara, no? Lahat na. Siyempre, kay Pastor Eman, uulitin natin. Bakit kita mampasipsip? Yan lang hindi bawal, ha, magsipsip kay manager. Bahala na magalit yung ibang opisero. Kidding aside, no? At we're happy to be in this DXAS family, no? Hindi man tayo katulad ng ibang stasyon, 'di ba? Akal Bengrande kat nila network, and manada kita abuya kipat. But that feeling of being at home, quote and quote, malaking bagay talaga 'yan. Parang sa opisina namin, if you don't feel at home, makatamad trabaho. Kaya ito, man time in pala ito, tapin sa ito, kusa ori man time out. Madam Mife, maraming salamat po. Nakahabol po kayo. Gracias na dito yung tempo. Ya pwede tuman apas, pwede tuman replay di atong kwento-kwento aki. Buenas tardes daw, sabi niya. Magandang hapon po sa inyong lahat po dyan. Of course, sa susunod na programa natin, Doctors Online na yan. Magkariningan muli tayo dito sa Ahensya de Konsensya. Tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko.
Ako ang inyong lingkod, Napra Banal II, ang Senior Communications Analyst ng Social Security System Mindanao West Division, na nagpapaalam, na nagpapaalala, na nagsasabi na huwag nyo pong kalimutan, laging tandaan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. Peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Paano nga ba naipapasa ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari ring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso.